Sunshine, may assignment ka na ba sa stat para mamaya? Hindi ako kumuha ng stat sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho ako. Kung ganoon, mag-isa na lang ako mag-aaral sa stat. Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Oo! Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin! Ayaan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi niyo na ako makikita. Sir, ang mabuti pa... Bukas hindi na ako makikita! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Mga arukante. Blay, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talaga ang mga F4 na yan. Totoong sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na bumasto sa professor namin talagang nakakainis. Sana nakita mo ang kanilang kabastusan, maiinis ka. Gusto ko talaga makita ang F4. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas maraming halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin ganun na nga. Pero sa school natin parang bilangguan. Masahol pa sa impyerno dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya. Tinuturuan upang maging tagapagmana at upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang makapipigil sa kanila. Talagang kumukulo ang dugo ko. Pwede ba wag na nga nating pag-usapan yan? Sige na, magkwento ka pa. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Ano ba? Ayoko na nga. Sabihin mo na lang sa akin kung bakit sila naging F4. Ha 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 ha. Hindi ka maniniwala pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakatawa, hindi ba? Ang ibig lang sabihin, silang 4 ay mga gwapong bulaklak. At hindi lang yon mga milyonaryo. Nahihibang ka ba? Makinig ka. Mga gwapo nga sila pero wala namang laman ng mga utak. Wala silang alam gawin kundi mga api ng kapwa. Wala silang pagtingin sa kanilang kapwa, kaya nga Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasalbahing tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Buti na lang may naiba sa kanila. Oy, Shanshai, interesado ka ba sa isang naiiba sa kanila? Wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak munang gagamitin ko, maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Alam mo, kakaiba naman ako sa ibang estudyante, kung di lang kay inay. Hindi ako papasok sa eskwelahang yun. Shanshai, malaki ang ipinagbago mo simula nang mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo pa ba? High school pa lang tayo noon. Yung matabang lalaki na nambabastos sa akin, nakalimutan kong pangalan.
Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman. Nagawa mong humingi siya ng pamanhin sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang pinagbago mo. Di na ikaw ang dating Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawan tulungan si Ashu. Sumusunod na lang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. 我要的爱会把我宠坏。Ma, nandito na po ako. Shanchay, napansin mo ba? Ha? Nagpakulay po kayo ng buhok? Halata naman pala. Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako para mag-aral. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakaya. Lagi naman po kayong ganyan. Reputasyon ang iniisip. Mahirap lang po tayo pero gusto ninyo sa palasyo at ipasok ko sa isang exclusive school. Dad, kakain na. Nasa banyo na naman kayo? Hayaan mo na siya. Ma, mas mabuti pa siguro nasa normal college na lang ako. Kasi po sa Yingde may mga topak ang tao. Hindi sila nag-aaral, lagi na lang iniisip ang buhay LV, ganun din po ang Prada, at ganun din ang Chanel. Mahirap lang po tayo at hindi ako bagay sa kanila. Mahirap makibagay sa mga yon. Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala na kayong binabayarang tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan, na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta lang ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay. Ma, ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Sandali lang. Oh, honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inen. Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. kumain na tayo. Sige, Gutom na ako. tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo. Wala na makakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi pa kami kumakain. Inubos mo na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 20 taon ka na sa trabaho mo. Walang asenso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyang maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay.
Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisilbing na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Ganyan ka naman talaga! Aminin mo, wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan ng dakdak maghapon. Pwede Wala ba? kapaguran ng Tama na bunganga ho mo. yan? Hindi na ako titigil sa pag-aaral. Oh, narinig mo ba? Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Ikaw naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. Pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. 虽然经常梦见你，还是毫无头绪。外面正在下着雨，今天是星期 Nahihiya ako sa sarili ko.，But I don't know 你去哪里。 Anong tinitingin-tingin mo? 虽然不曾怀疑你，还是忐忑不定。